Magandang gabi po sa inyong lahat at narito na ang ating latest update dito sa binabantay nating bagyong si Inday na may international name na Bavi. Babanggitin ko rin po yung epekto ng bagyo partikular na sa habagat na maaari pa rin magdala ng mga pagulan maging sa mga lugar po na hindi direktang maapektuhan ng bagyo. So narito po ang ating 11 p.m. Thursday, July 9, 2026 update sa bagyong si Inday. Makikita po natin sa ating latest satellite images, ang huling lokasyon ng bagyong si Inday ay nasa 740 kilometers silangan ng Calayan sa Cagayan. Taglay niya, mapapansin po natin medyo humina pa rin yung bagyo from 165. Sa ngayon, ang lakas niya nasa 155 kilometers per hour malapit sa gitna. Pagbugso naman sa 190 kilometers per hour. Kumikilos pa hilagang kanluran sa bilis naman na 10 kilometers per hour. So makikita po ninyo, ito yung ating bagyo, ito po yung extent ng bagyo natin at direkta nakaka-apekto yung bagyo, particular na dito sa may Northern Luzon, ito po eastern section ng Northern Luzon. Samantala, itong makikita nyo itong mga kaulapan po na ito po yung southwest monsoon o habagat. Ito yung mga lugar na bagamat hindi direktang maapektuhan ng bagyo, ay magdadala ng malalakas sa mga pag-ulan. Mapapansin nyo po yung mga kaulapan na dito, lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon, ng Visayas, maging sa kanlurang bahagi ng Mindanao. At magpapatuloy yung epekto ng habagat sa mga susunod na araw kahit makalabas pa yung bagyong Inday sa this coming Saturday po. Sa ngayon, dahil sa bagyong Inday, nakataas ang signal number 2 sa Batanes at sa silangang bahagi ng Babuyan Islands at northeastern portion ng mainland Cagayan. Sa mga lugar na ito, makararanas ng mga minor to moderate threat to life and sa mga ating mga property po. So, posible yung mga pagbugso ng hangin sa mga lugar kung saan nakataas yung signal number 2. Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Cagayan kasama yung nalalabing bahagi ng Babuyan Islands, yung buong lalawigan ng Isabela, northeastern portion ng Quirino, maging sa Apayao, northern portion ng Abra, Kalinga, kasama din po yung eastern portion ng Mountain Province, silangang bahagi ng Ifugao, itong Ilocos Norte, northern portion ng Aurora, at northern and central portion ng Catanduanes. So dahil nga po kumikilos na po papalayo or northeast po or northwest itong bagyong si Inday, inaasahan po natin na mapapanatili po, posibleng mapanatili nito yung mga lugar kung saan nakataas yung tropical cyclone wind signal number 2 at signal number 1. Muli po sa mga kababayan natin kung saan nakataas yung ating tropical cyclone wind signal, mag-ingat po sa mga panganib na dulot ng malalakas na hangin at posible rin po yung malalakas na mga pagulan na direktang epekto ng bagyong Inday. At sa ngayon naman po, patuloy nating minomonitor maliban sa bagyong Inday yung epekto po nito sa habagat. Pero po narito yung ating latest track ng bagyong Inday. Makikita po natin, posible po after 24 hours, ang posibleng maging lokasyon ng bagyong Inday nasa 440 km east, northeast ng Itbayat sa Batanes. Mapapanatili niya yung typhoon category hanggang sa makalabas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. After 48 hours, bandang Sabado po ng gabi, ay nasa 615 kilometers na ito north ng Itbayat sa Batanes. So by Saturday morning po, posible or around lunchtime or afternoon, posibleng nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Inday. At base nga sa ating track, posible po itong maglandfall sa may bahagi na ng mainland China bandang araw ng Linggo or Sabado ng gabi. At narito naman po yung mga lugar kung saan posibleng makaranas ng malalakas na mga pagulan dulot ng pinagsamang epekto ng bagyong si Inday at ng hanging habagat. So makikita po natin sa Batanes makararanas pa rin ng mga 50 to 100 millimeters na mga pagulan. So malalakas na mga pagulan po yun. Samantala, mula ngayong gabi hanggang bukas ng gabi makararanas na ng malalakas na mga pagulan, lalong-lalo na po yung area ng Occidental Mindoro at Antique. At gayon din ilang bahagi ng Western Visayas kabilang yung Negros Island region, Palawan, ilang bahagi po ng Mimaropa, Cavite, Batangas, dito po sa Metro Manila at sa Bataan makararanas na po ng mga pagulan starting tonight at lalo po bukas magpapatuloy pa rin itong mga pagulan. Makararanas din ng mga malalakas na mga pagulan ang ilang bahagi ng Mindanao, ang Lanao del Norte, Lanao del Sur at maging ang Zamboanga del Sur. Samantala, pagdating po bukas ng gabi hanggang Sabado ng gabi ay malaking bahagi pa rin ng Luzon, lalong-lalo na po yung western section ng Luzon ay makararanas ng mga malalakas na mga pag-ulan. Inaasahan po natin yung mas malalakas na mga pag-ulan, lalong-lalo na Zambales, Bataan
at Occidental Mindoro. Samantala, magkakaroon pa rin po ng mga 50 to 100 millimeters of rain dito sa may kanlurang bahagi ng Visayas, kabilang din yung Palawan, Romblon, at ilang bahagi ng Calabarzon, ilang bahagi din po ng Central Luzon, maging sa Metro Manila, sa Benguet, La Union at Pangasinan. At maaaring magpatuloy pa rin itong malalakas na mga pagulan hanggang Linggo. Dahil inaasahan pa rin natin, by that time po, nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Inday, pero magpapaulan pa rin yung habagat, lalo na po dito sa may western section ng Luzon, particular na nga dito sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, maging sa Metro Manila, magiging ulan pa rin po pag ng araw ng Linggo, ilang bahagi ng Calabarzon, dito sa may Tarlac, Pampanga, Pangasinan, La Union, Benguet. At ganyan din po sa Palawan at ilang bahagi din nitong Western Visayas, particular na sa mga lalawigan Antique at Aklan. Muli po, inaasahan po natin maraming lugar po this weekend na makararanas ng mga malalakas na pagulan. Kaya mag-ingat po sa mga potensyal ng mga flash floods, mga biglaang pagbaha at mga pagguho ng lupa or mga landslides. Lalong-lalo na po dito sa mga lugar saan nakataas yung ating inaasahan 100 to 200 millimeters of rain. So yan po yung area ng Bataan, Zambales at Occidental Mindoro. At dahil din po sa bagyo naman at sa habagat, may naka-issue pa rin po tayo na inaasahan pa rin po natin yung mga malalakas na mga hangin sa ating severe winds, posible po makaranas ang strong to gale force or ibig sabihin po nito mga malalakas na mga pagbugso ng hangin ang malaking bahagi ng bansa hanggang araw ng Sabado. Kaugnay po nito ay may naka-issue tayo na gale warning pa rin po, particular na nga sa area ng Batanes, northern eastern coast ng Cagayan kasama yung Babuyan Islands, Isabela, Aurora, northern eastern coast ng Catanduanes, Polillo Islands, eastern coast ng Camarines Norte, northern coast ng Camarines Sur, northern eastern coast ng Northern Samar. Ito po nakikita nyo ng mga pulang area, ito yung mga lugar kung saan delikadong maglayag yung mga sasakyang pandagat at hindi po pinapayagan maglayag yung mga maliliit na sasakyan at maliliit na mga bangka sa mga baybayin po nito mga bangkit na lugar dahil inaasahan nga po natin na magiging napakaalon at inaasahan po natin hanggang 5 metro alon po ang maaaring manasin sa mga baybayin po na ito kaya iwasan muna po malaot ng mga maliliit na mga sasakyang pandagat. At samantala po, patuloy tayong magbibigay ng update dito sa ating binabantayan na bagyo na si Bagyong Inday. Sunod po nating update mamayang bukas na po ng 5 a.m. Pero patuloy nyo pa rin po sundan yung mga updates na pagkasaro na naglalabas po tayo ng mga thunderstorm advisories, rainfall information, mga heavy rainfall warning at mga general flood advisories buong bansa. Makikita nyo po yan real time sa dalawang website ng Pag-asa at sa iba't ibang mga social media platforms. At lagi nagbibigay update sa inyo mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center o si Obet Badrina. Maghanda po tayo para sa Ligtas, Pilipinas. Maraming salamat po.